Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1099 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin ang mga kaganapan. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ihit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa nagagalit na si Kuma. Nakita niya nga kasi na nasusunog yung mga bahay ng mga matatanda na kilala niya. At pinuntahan nga ni Kuma isa-isa yung mga bahay na yon para tingnan kung meron pang mga naiwan. Kahit na nga pati siya ay napapaso na. Pinatigil na nga din siya ng ilang mga matatanda dahil wala na nga daw makikita doon si Kuma. At tumigil na nga din daw ito dahil baka pati nga daw si Kuma ay mapahamak. At makikita nga natin dito si King Bakery na nandun na naman sa trono. Nasabi nga dito yung naging plano niya na ang dapat gawin daw sa Far East ng Sorbet ay sunugin nga daw yung mga basura para nga maabot nila yung dapat hinihingi ng mga Celestial Dragon. At pati na din mapaganda yung kaharian niya. Meron nga daw dapat gumawa ng gawaing ito at ito lang daw yung paraan para mas mapaganda at mapayaman yung kaharian nila. At makikita nga natin dito si King Bakery na pinagmamasdan lang yung mga nasusunog ng mga bahay. Habang nangyayari nga yung sakuna doon sa kabilang dako ay sumugod yung mga tao doon sa palasyo at sinasabihan si King Bakery na mamamatay tao at umalis na daw ito sa trono. Hindi daw nila dapat dinadanas yung ganon at tigilan na nga daw nito yung pagsunog sa mga bahay doon sa Southern Province. Nang makita ni King Bakery yon ay hindi nga daw nakikita ng mga tao yung magandang pwedeng mangyari. Kaya inutos nito na bumaril ng 4 na tao para tumigil yung mga nagrereklamo sa labas. Kaya ginawa ng mga sundalo yon at pagkatapos noon sinabi ng mga ito na kapag may nagreklamo pa daw sa sinabi ng hari ay lumapit lang daw. Ilang saglit lang meron ngang papalapit doon sa mga sundalo at nagulat yung isa dito na sino daw yung lumalapit na yon. Wag nga daw tumakulit at babarilin nga daw niya yon. Yung lumalapit pala ay si Kuma at galit na galit. Naputo lang scene at napunta doon sa simbahan. Tinutulungan nga ng ilang mga kaibigan ni Kuma yung mga nasugatan at nailigtas doon sa sunog. Sinabihan ng isa dito si Bonnie na wag lumabas at baka mapano pa to pag nasinaga ng liwanag. Si Bonnie naman ay nag-aalala kay Kuma dahil neto lang daw niya nakita si Kuma na galit na galit. Mabalik tayo kay Kuma. Eto na nga, sumugod na si Kuma at walang takot na ginamitan ng Urshu Shock yung buong palasyo at si King Bakery. Wasak nga yung kalahati ng palasyo sa lakas ng pinakawala na atake ni Kuma. At sa tagpong ito ay nakilala yung pagsugod ni Kuma na yon sa palasyo ng Sorbet na one-man revolution. Dahil doon sa nangyari ay nabalitaan ito sa Marijoa at sinabi na yung Sorbet ay may bagong hari at nag-react nga dito si Saturn na kanino naman daw napunta yung trono. Nakatangsin dito ulit sa Sorbet pagkatapos ng pagpapatalsik kay Bakery at sinisigaw nga ng mga tao dito na si Kuma na ang bagong hari at nangyari naman to pero nandun siya lagi sa simbahan. Meron ngang bumisitang matanda dito at sinabi na magpapagamot nga daw siya dito kay Haring Kuma pero tinawanan lang ito ni Kuma at sinabi na siya lang daw yung mukha ng kaharian pero meron daw talagang nagpapatakbo doon at ito nga ay si Bulldog. Sinabi naman nung isang matanda na si Haring Bulldog daw ay naging hari din nila matagal na pero naging maayos naman daw yung pamamalakad nito noon. Mahirap nga daw sila pero yung tiyan naman nila ay busog. Napatanong naman ulit yung matanda na sino daw yung takbo ng takbo kanina pa sa labas at nakita nga nila yung magandang babae. Nagulat nga yung isang kaibigan ni Kuma na kamukha daw ni Genie yung babae at pati si Kuma ay nagulat na si Genie daw at ito nga ay si Bonnie na malaki na. Sinabi nga nitong si Bonnie na ano daw bang tinitingnan nilang lahat. Makakasama na nga daw siya sa tatay niyang si Kuma kapag nag-10 siya. Kaya nga daw pinapalakas nito yung katawan niya. Nagulat naman silang lahat na tatay ang sinabi ni Bonnie. At dito na nga nagulat yung lahat nang malaman nila na si Bonnie yon. Nalaman nga nila na kumain si Bonnie ng devil fruit. Napaisip nga yung iba na baka age fruit daw yung nakain ni Bonnie. At saan daw ba nakuha ni Bonnie yung prutas? Itong si Bonnie naman ay walang pakialam at pinapagana yung powers niya. At gusto nga nitong gawing matanda yung ilan sa mga nasa simbahan. Meron niyang kumatok na mga bisita at ito pala ay si Bulldog pero may matanda nga na biglang sumulpot doon at nagulat sila Kuma. Si Bulldog naman ay sinalubong si Bonnie at nagpakilala ito kay Bonnie na siya daw yung advisor ng tatay niya. Yung matanda nga na nasa harap nila Kuma ay yung nanay nga daw niya na si Queen Dowager. Pinakita nga ni Bulldog yung dyaryo at nabalita na itong si Kuma ay isang tyrant king na pinakalat nga nitong si Bakery. Sinabi nga dito sa dyaryo na si Kuma yung nagpasunog ng mga kabahayan at inangkin nga yung trono. Sabi nga ni Bulldog na nagpapatunay lang daw yon na nasa likod pa din ni Bakery yung world government at nagpaplano na naman ito na bumalik sa trono. At nabalitaan nga daw nito na nag-aya pa daw ito ng hukbo ng Marines na nakabantay lang daw malapit sa Sorbet Kingdom. Nangamba na nga yung mga matatanda at ayaw na nga daw nilang makita si Bakery dahil papatayin daw sila nito kapag nakabalik na to sa trono. Sabi naman ni Kuma na hayaan daw nila, hindi nga daw siya papayag na makatapak pa sa Sorbet si Bakery. Kapag
umatake na naman daw yon ay gagawin niya lahat ng paraan at mukhang ang mangyayari nga daw ay hahantingin siya ng mga yon dahil nga ang tingin ng iba sa kanya ay kriminal na. Kaya hindi na siya pwedeng manatili sa kaharian. Itong si Bulldog na daw ang bahala at manatili na hari para mabantayan itong kaharian. Sinabi pa ni Kuma na si Bulldog na ang bahala kay Bonnie dahil hindi na daw ligtas yung simbahan. Sabi naman ni Bulldog na gagawa daw siya ng kwarto para kay Bonnie na hindi daw papasok yung liwanag para safe nga daw itong si Bonnie. Sinabi naman ni Kuma kay Bonnie na aalis daw muna siya saglit pero babalik din nga daw itong si Kuma kaya magpakabait nga daw ito. Sabi naman ni Bonnie na aalis daw si Kuma ay di magiging malungkot daw siya. Pagkatapos magpaalam ni Kuma ay umalis na to at nang paalis na siya ay nakita niya yung hukbo ng Marines na andun nga si Bakery. Nagyabang pa si Bakery na yan daw si Kuma, yung Tyrant King. Tapusin na daw nila si Kuma dahil siya daw yung tunay na hari. Sabi naman ni Kuma na ang tigas daw ng mukha ni Bakery. Bumalik pa daw talaga siya sa survey at ayun, naglaban na nga at tinalo lang ni Kuma yung hukbo ng Marines pati si Bakery. Pagkatapos noon ay nagleg na si Kuma sa dagat at kinilala siya na isang pirata. Dahil sa lakas at kilalang kilala ng si Kuma ay binigyan na siya ng bounty. Sa palasyo naman ng survey ay andito si Bonnie na malungkot. Sinabi naman ni Queen Dowager na kumain na si Bonnie at sana maintindihan nito yung ginawa ni Kuma na pagliligtas sa kanilang lahat. Sabi naman ni Bonnie na namimiss na daw niya yung tatay niya. Gagaling na daw siya pag naging 10 na siya at magiging pirata din daw siya. Kahit nga ngayon daw pwede na siyang lumaki. Nakatangsin at napunta kay Kuma. Naglakbay nga si Kuma sa iba't ibang dako ng mundo dahil nga naghahanap siya ng luna sa sakit ni Bonnie. Kahit nga sa palasyo ni Dracul Mihawk nakarating si Kuma. May mga nakalaban din siya pero natalo naman agad ni Kuma. Maraming lugar ang napuntahan ni Kuma pero iisa lang ang sinasabi ng mga tinanungan niya na 5 taon na nga lang daw ang itatagal nitong si Bonnie at nawawala na nga ng pag-asa si Kuma. Ilang araw ang nagdaan ay nakasalubong niya yung barko ni Dragon at andun nga yung ibang mga commander ng Revolutionary Army. Andun si Bello Betty, sila Morley at binati nga itong si Kuma. Binalita nga ni Dragon na nahuli nga si Inazuma at si Ivankov at nakulong. At si Kuma nga ay nabalitaan niya na isang tyrant na at pirata. Kamusta na daw itong si Kuma? Sabi naman ni Kuma na ganun daw talaga, nagbabago yung mga tao. Sabi naman ni Bello Betty na hindi naman daw maniniwala yung mga kasama nila sa balita ni Kuma. At sinabi nito na okay lang daw ba na siya yung maging commander ng Eastern Forces na naiwan ni Genie. Di pa daw kasi pumapayag si Dragon kapag walang permiso nga daw ni Kuma. Sabi naman ni Kuma na isang maingay ulit na babae. Sige daw, okay lang daw. Sabi pa ni Dragon na pati nga daw si Sabo at Koala gusto na siyang makita. Lumakas na nga daw yung mga batang kasali sa kanila at matutuwa daw si Kuma pag nakita niya yung mga yon. Sabi naman ni Kuma na habang naglalakbay nga siya sa buong mundo ay napapatanong nga daw siya na ano daw bang gagawin ni Dragon kung ito yung nasa sitwasyon niya. Sa totoo lang daw gusto nga daw niyang bumalik na sa Revolutionary Army pero naputol nga yung kwento ni Kuma dahil sinabi nga dito ni Dragon na yun nga daw yung gustong ikwento ni Dragon kay Kuma. Narinig na daw ba nito yung marine scientist na si Dr. Vegapunk? Meron daw kasing nangyaring aksidente at gusto nga daw nitong lumipat na ng pwesto at napakahirap nga daw makita nitong taong to pero sigurado naman daw sila na maingat itong si Vegapunk. Nang malaman ni Kuma yon ay nagmadali nga ito at nagpasalamat kay Dragon. Nasabi pa nito na gusto na nga daw niyang sumuko at kung mapapagaling nga daw niya si Bonnie ay babalik na daw siya kay Dragon at lalaban ulit kasama nila. Sabi naman ni Dragon na gawin lang daw nito yung dapat gawin at hayaan nito na dalhin siya ng kapalaran kung saan dapat siya mapunta. At nagpaalam na si Dragon. Nakatangsin at napunta kay Bonnie na nagpa-practice para lumaban. Nang dumating si Kuma, natuwa naman si Bonnie dahil andun na si Kuma. Pumunta nga yung dalawa sa Egged Island at nagtaka si Bonnie kung anong lugar yon. Sabi naman ni Kuma na andun daw sila para magpa-check up bago nga daw gumaling itong si Bonnie. Nagkaharap na nga dito si Kuma at si Vegapunk. Nagulat nga dito si Vegapunk sa laki nitong si Kuma at talaga daw palang iba't ibang laki ang mga nilalang. Sabi naman ni Kuma na tingnan daw ni Vegapunk yung sarili niya. Si Bonnie naman dito ay nakita si Vegapunk at nagulat sa laki ng ulo nito. Nakakatakot daw. Sabi naman ni Vegapunk na kakaiba daw yung katawan ni Kuma at sana mapag-aralan nga daw ni Vegapunk to para nga daw sa science. At ito daw pala yung batang sinasabi ni Kuma. Sabi ni Vegapunk na sapphire scale daw. Buti na kayanan daw ni Kuma na hindi daw kumalat yung sakit. At sinabi nito na mapapagaling daw niya si Bonnie. Nagulat nga si Kuma doon sa sinabi ni Vegapunk. Sinabi pa ni Vegapunk na gagamit daw siya ng paraan na hindi pa nagagamit ng ibang doktor. Para nga daw maintindihan ni Kuma ay ang gagawin nga daw ni Vegapunk ay stem cell transplant. Sa tamang bayad at pagpapagod dito ay parang gumawa na nga din daw siya ng isang cyborg. Sabi naman ni Kuma na gagawin daw cyborg si Bonnie. Sabi naman ni Vegapunk na hindi daw, katumbas lang daw ng paggawa ng cyborg. Tiningnan ni Vegapunk yung impormasyon kay Kuma at nagulat nga ito na isang buccaneer si Kuma. Alam daw diba ni Kuma na nagtatrabaho siya sa world government. Sabi naman ni Kuma na may tiwala nga daw siya kay Dragon at ano daw bang espesyal sa dugo niya.
Sabi naman ni Vegapunk na wala nga daw siyang mga sample para mapaliwanag talaga. At sinabi din ni Vegapunk yung plano niya na gusto nga daw niyang i-clone si Kuma. Nagulat nga si Kuma doon at sabi na lang ni Vegapunk na tama daw. Naghahanap daw siya kasi ng perpektong modelo para sa gagawin niyang clone soldier project. Kung idodonate daw ni Kuma yung ibang dugo nito at papayag daw ito na gawing soldier yung mga clone ni Kuma, ay si Vegapunk na daw ang bahala sa mga gagastusin nito sa pagpapagaling kay Bonnie. Wala naman daw dibang pera si Kuma. Sabi naman ni Kuma na wala naman daw siyang dahilan para hindi pumayag sa ganon. Pero ano daw bang gagawin ni Vegapunk sa mga clone? Isang hukbo daw ng mga sundalo na kamukha niya. Magiging katulad daw ba ng mga marine yun? Sabi naman ni Vegapunk na tama daw. Narinig na daw ba nito yung electromagnetic energy? Yung mga sundalo nga daw na magagawa niya ay kayang salagin lahat ng bala. At magiging bayani nga daw yun na magliligtas ng mga tao. Kung magagawa nga daw ni Vegapunk na pati laser ay kayang gamitin ng mga clone niya, ay sigurado daw na matatakot yung mga pirata. Sa harap ng lakas na gawa ng science, ay yung mga masasama nga daw ay walang magagawa kung hindi sumuko na lang. At sila nga daw ay magiging warriors of the future at wala nga daw limit sa potensyal ng mga yun. Sabi naman ni Kuma na tama daw si Dragon na mapagkakatiwalaan nga daw itong si Vegapunk. Kung yung mga clone nga daw ni Kuma ay makakapagligtas ng mga tao, ay nakikita nga daw niya yon na isang magandang paraan at rason kung bakit siya nabuhay. Pero hindi daw matutuwa si Dragon sa plano nila. Okay lang daw yon, sabi ni Vegapunk, at nagpapasalamat daw ito kay Dragon at Kuma. Sabi pa ni Kuma na kung mapapagaling daw nun si Bonnie ay okay lang daw makipagkasundo sa mga demonyo. Basta iligtas lang daw nito si Bonnie. Sabi naman ni Vegapunk na makakaasa daw si Kuma. Nakatangsin sa Marijoa at nalaman nga ni Saturn yung plano sa mga clone. Sinabi nga nito na yung mga clone na yon ay dapat maging mga armas. Isang armas na kayang pumatay ng maraming tao. Baliw daw si Vegapunk pag hindi daw ginawa yung ganun. Pero kahit ano naman daw ang mangyari, meron naman daw siyang mga naiisip. At nakat ulit ang scene at napunta kay Kuma. Sabi nga ni Kuma na siya daw mabait, wag daw magbiro si Vegapunk. Isa nga daw siyang makulit na pacifist, kaya lagi niyang gusto ay puro kapayapaan lang. Sabi naman ni Vegapunk na kapayapaan daw, mukhang maganda daw yun. Tawagin na nga lang daw nila yung mga clone na pacifista. End of the chapter. Okay, isang mahabang chapter na naman ang nakita natin at nalaman natin kung paano magagawa yung mga pacifista at ang sakripisyo ni Kuma. Marami pa tayong malalaman sa mga susunod na chapter. Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!